Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, request video pa rin tayo at kita nyo naman kung sining host. It's Sinyo, so bargain pa rin tayo. At ito yung battle ni Saint Tino versus Maxis. First time ko sila mapapanood at shoutout kay Wannabe Walter White. Siya rin yung nag-request ng Calix versus Markong Bungo. So big shoutout sa'yo Wannabe Walter White at salamat sa pagsuporta ng channel at sana suportahan mo rin yung clothing line ko, clothing brand ko. Nasa link yung description, nasa description yung link ng Shopee natin. So sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga kapanood, kung paano nyo ako suportahan sa channel, sana suportahan nyo rin yung clothing line na ginawa ko. And yun, marami pa tayong mga design na ilalabas pero ubusin ko muna siguro yung stock ko dito, diba? So tulungan nyo ako na maubos to guys. So yun lang naman. So shoutout ulit Wannabe Walter White, Saint Tino vs Maxis. Hindi na ako magbibigay ng insights kasi first time ko sila mapapanood. So game. Saint Tino. Yo. Rinig ba? Rinig? Ito parang si Apex to, yung 'di ba? Parang si Apex yung datingan nito ni Saint Tino. Tingnan natin. Exciting tuloy. Bargain game. Apex oh, puta. Bargain na pala. Matagal ko na tong inaantay. Sino tong kalaban ko, si Maxis? Bitch, wa ka na artist. Sobrang basic mo kalaban, di na kailangan pa ng practice. Maxis, ako bibinyag sa... Gagi. Batang Apex. My God. Gagi, batang Apex pre. Namun talo, tawagin mo kung dyan The Baptist. As if Oh, makakasabay ka pati yung mga ganun, no? Yung mga paputol-putol, yung paghinga. Utang ina, Apex to, pre. Ang dami na nilang tunog Apex. Solid, pre. namun talo, tawagin mo kung dyan The Baptist. As if makakasabay ka sa sulat kasi muwak mo lang naman sila sa artist. Come on, bitch! Kasi nung nalaman niyang ako kalaban niya, nagawa niya na mag-hesitate. Kahit itodo mo lahat, di mo magagawa mag-elevate. Let me demonstrate. If you think putting up your vest makes you tougher, well, may bullets gonna penetrate. Sabay hugot ng 6-chamber revolver. Kahit nakapiring, automatic na sa pulkabata. Kasi pag bumaliktad tong si Maxis, 6 ang bala na tatama. Huwag mabahala. 6 ayos. Just hold on tight. Pag tutok siya'y tutupi na parang folding knife hanggang sa humingi ng tawad parang lower price. Ito 45. If I put bullet in your head, mawawala ka sa yung balance. Hanggang tuluyang magkagulo na parang Malice in the Palace. Pero napanood ko yung tryouts niya. Lupit. Grabe, kakaiba. Video na nga lang yung tryouts mo, puta na uutal ka pa. Kitang-kita dun sa video na palpak, what a loser one. Kasi konyot pala starter, so... Sorry natatawa kasi ako kasi ano Apex na Apex yung ano niya, yung datingan niya. 'Di ba? Sa mga nag-aantay ng battle ni Apex sa flip top, ito guys, panoorin niyo si Saint Tino. Shoutout Saint Tino, tol. Solid pre. Video na palpak, what a loser one.
Kasi konyot pala starter, sobrang wak mala Overman. Oo, gayang-gaya mo si Overman. Kasi sabi niya, eto fuck you, what a cheap move. Bebenta nga naman yung price pag market value. Tangina mo, nasan yung punchline doon? Nanggagago ka ba? Dinikit na nga yung cheap move sa may value, pero di pa din bumenta. Tangina. Meron kang phonological disorder. Yang sakit mo, wala nang lunas. Sa sobrang bobo mo, di ka madedetect miski ng kompas ni Jonas. Kaya tahiin ng yung bibig ng di na mautal-utal. Sa sobrang dami ng tahi, magmumukha kang voodoo dal. Nice. Mahiya Ganda ka nun. naman sa sarili mo, boy. Wala nang natira sa yung self-respect. Sarap pakainin ng kamautong wak rapper na may speech defect. Ha? Kasi siya'y lack of mental capacity tsaka illiterate kaya it takes me off. How ironic na may max ka sa pangalan pero mga bars mo you can't maximove. Maximove. Wanda, OOMCU reference kaya di ka sa Apex na Apex yun, pre. Yung ganong schema. off. How ironic na may max ka sa pangalan pero mga bars mo you can't maximove. Maximove. Apex, oh. OOMCU reference kaya di ka sa akin lalamang. Tamang ni-reference si Wanda kasi one-dimensional ka lang. Kasi masyadong weak pa tong pinadalang taga Pampanga Santa Rita. Kung sa tingin mo uubra ka, yung bit-bit ko ay Black Manila, wag magpabida. Kasi bata ka pa, wag ka nang umasa na pala rin. Hanggang tong Maxis magiging mantis kasi manliliit to sa akin. Di mo kami malilin lang sa mga wak mong moves, malabong ma-amuse. Kaya wasak sa akin tong bata, ito'y child abuse. Kasi kung maangas ka talaga, sabayan mo presence ko sa life. Kasi kung maangas ka talaga, di mo na kailangan ng advice. Kasi kung maangas ka talaga, dapat may sarili ka na style. Kasi kung maangas ka talaga, dapat di ka loser in life. Sobrang na-appreciate ko yung performance ni Saintino. Tang-inang yan. Pangalawang review ko pa lang sa liga ni Sinyo. Meron na akong nakilala na kaabang-abang. No? Shoutout kay Saintino, pucha. Solid ka, pre. I don't know kung aabot sa'yo to. Itong review ko na to, pero real talk, solid, pre. Ganda nung ang ganda nung delivery. Tapos para sa akin, Apex na Apex 'yon. Hindi ko itatanggi, hindi ko itatago sa inyo. Isa sa mga idolo ko si Apex. Kaya sobrang natuwa ako na puta may underground Apex, 'di ba? Ang dami ng tunog Apex na nakilala ko, no. Apollo, shoutout kay Apollo ng Apollo ng FRBL. Meron din sa Pulo eh. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan nun, pero meron sa Pulo. Tapos syempre, walang iba, ang kampiyon ng titulo 2024 na si Pamoso. So alam naman natin, no, na may pagka-Apex din si Pamoso. Shoutout kay Pamoso. Marami pa eh. Nakalimutan ko lang iba. Pero putan lupit na itong Saintino. Shoutout sa kanya. And ayun, balik tayo sa pinakasulat ni Saintino. Gusto ko yon kasi kung paano niya i-deliver yon, talaga eh. Kung paano niya din-deliver yung mga lines niya, ganon na ganon yung delivery ni Apex before. Sa pagkakaalam, Apex versus Balakid. Panoorin niyo yun. Nakita ko si Saintino kanina nung nag-perform siya. Parang nakita ko yung Apex versus Balakid eh. 'Di ba? Ganon na Apex yung nakita ko. 'Di ba? So ayun, wala naman masyadong komento sa pinakasulat kasi para sa akin malakas 'yon. Kasi nakuha ni Saintino yung yung tamang pagbitaw doon sa mga sulat niya. 'Di ba? So what do I mean sa tamang pagbitaw sa mga sulat niya? Kasi 'di ba, may iba na maganda yung sulat pero hindi naman na de-deliver ng maayos. Kay Saintino, okay yung sulat niya doon, ang ganda ng mga multis,
tapos nadi-deliver niya pa ng maayos. 'Di ba? Ganun na ganun eh. Kaya para sa akin, solid na round 1 kay Saintino. Pero hindi ko kayang bigyan ng perfect si Saintino dito kasi syempre nahanap ko pa rin yung pinaka punchline, yung mabibigat na punto, yung haymakers. Although walang naging reaction ng crowd doon, pero I don't fucking care. Para sa akin ang tinatansya ko doon is yung yung bigat ng sulat. So I think ayun yung kulang kasi hindi pa ganoon kabibigat yung mga binibitawan ng Saintino dito, pero so far sobrang ganda ng pagka-construct niya. Okay? So Maxis, pakinggan natin. Ay, Maxis! Game. Sa wakas, natupad na din yung panalangin niya na dito makalahok. Wala mang gagawin niya lahat para lang bumenta. Desperado pa nako. Wes, ang masasabi ko sa'yo, tang ina mo, talagang bebenta nga naman yung santo kung sa bargain nilalako. Oh, Kasi ito'y Santino versus Maxis. Pares baguan sa rap scene. Huli being tinapat sa 80s, ibang klase din kanyang plot twist. Kaso pinaglilinis ako ng sinyo. Yung seremonya simulan natin. Kasi kung unang laban pa lang ng Saint, dyan, mabibinyagan yan sa akin. Kasi sino nga ba Santino? Isang uri ng MC na mahilig magbanggit ng beat sa kadalaban para lang magtunog maangas yung punchline. Sinabi mo yun? Marshall B. Wannabe. Sana ginaya mo na din pati yung waistline. Gamit na gamit niya yung bitch parang pagiging pimp kanyang sideline. Kasi adik na adik sa salitang bitch. Talaga nakakabato, pues. Mary Magdalene, sasapitin mo sa akin, ibang klase to na ho. Kasi ngayon pinaglinis na ako ng sinyo. Now this bitch will be getting stoned. Kasi yung babato may kasama pang apoy ito'y gumora at Sodom ako'y babastos ng santo kahit pa blasphemy asunto. Panoorin niyo akong magpasiklab pag yung idol yung sinunog at pagkatapos niyang pabugutan, sa balita maging ulo. Pagpapiestahan yung katawan ng Santo Niño na para bang sinulog. At, di ba santo ang gabay ng mga tao? Siyang nilalapitan pag nalalagay sa alanganin. Siya din yung tinatawagan pag masagana yung ani. Kasi itong bobo kabaliktaran binabahagi para lang bigyan siya ng puri, dito maninira siya ng puri. Kaya ba't yung panapili mong itawag sa'yo ng marami? May tino ka pa sa pangalan, tapos pinapakita mo pagkasalbahe. Madalas ka pang magbanggit ng pang-insulto sa babae. Kaya paano ka magiging gabay kung naliligaw ka mismo sa sarili mong imahe? Kaya ba't yan pa napili mong pangalan? Tawag sa'yo ng marami. Kaya paano pa yan pag nalaman yun sa inyo? Baka takihin pa sa puso yung itay. Yung anak nilang si Angelo nandito nakikipagbalian ng sungay panay. Ensayo pa yun magdamag. Tapos mababadibag ka lang sa akin, aray. Kaya ano pang gagawin ng santo kung mula ama, anak hanggang spirito ng santo, patay? Time? Okay. Shout kay Maxis, pero halata mo kay Maxis na sa body language niya, ni Maxis, halata mo na kinakabahan siya dito. Tapos, syempre, nakikita mo naman sa performance niya. So, may utal-utal doon, pautal-utal, may stutter, may slip-ups. So, in terms of performance, kitang-kita na lamang si Saintino doon. In terms of content, lamang din si Saintino doon. In terms of delivery, Saintino pa rin yan. So, kahit saan natin tignan na kategory, punchlines, effectivity, linis ng performance, lahat basta lahat ng categories na kung ano yung gusto nyong itanong or ikumpara, lamang na lamang si Saintino doon. So I think no-brainer na yung round 1. Round 1, it's a 9-7 in favor of Saintino. Sobrang linaw para sa akin kay Saintino yon. Performance pa lang linis, tsaka sa composure, 'di ba? Feeling ko sanay si Saintino bumatel Hindi niya to rookie. Hindi niya to first battle rap Si Maxis parang ganun yung nagiging dating Parang first time niya sa rap battle. Si Saintino parang hindi. So ayun first time ko sila mapanood pero ganun yung naging take ko sa performance nila sa round 1. Sana makabawi si Maxis sa round 2 pero round 1 Saintino 'yon. 9-7. Santino, Saint pala. Sorry. Yo. Saintino, game. Siya nga pala si Marvin Galang, aka Maxis. Isang rapper na maasim. Siya ay lack of proper hygiene. Pero masipag siya kapag usapang bars na tsaka writing. O wala kang proper hygiene. Di ka naliligo tas hindi ka nagtututbrush. Pag naamoy mo hininga niya, mamimit mo si Tupac.
Namumuo na yung mga laway mo sa labi. Sana tamaan ka ng lightning, kaya pag nagrarap madalas kang nawawala sa timing. Kasi itong si Maxis, di marunong mag-rhyming, walang personal hygiene. Pag nagrap siya, yung bibig niya puro icing ng ice cream. Kasi tignan mo itsura mo, mukhang maghapon tambay lang sa bahay, lumalabas lang siya kapag nawawalan sila ng wifi. Magdamag na sa comfort zone, dapat itali ito sa rope, kaya yung parents disappointed at wala na sa yung hope. Kasi pag brawl na ang usapan, alam kong you don't want no smoke. At sinisigurado kong tago sa utak bawat linya like I'm snorting coke. Like I'm snorting coke. Kasi round 1 pa lang, dapat alam mo nang wala kang laban. Kasi di ka lumalabas ng bahay, kaya malabo mo kung pakitaan. Ng mga rim at scheme, wala kang discipline. Ika'y basag sa battle, parang naka-empit gene. Kaya sa next na scene, ay dapat ka ng manalangin. Di yan magandang pangitain. Pagkalabit ay 20 deep, kitang ibabaon sa lalim. Speaking of 20 deep, nakasul ka pa. Speaking of 20 deep, di ba idol mo Oside Mafia? Kaya nalulong ka din sa weed. Pero takot mahuli, kaya bisyo ay hindi niya ma-admit. Kasi oo, may bisyo yan. Talagang yung amat sinagad. Kaya pala idol mo OSM, kasi yung bawal nila bag. Kasi yung get Di ko low gets. niya OSM, yun ang kinakanta niya. Habang yung get low ko dapa, binabalakan kita. Oo dapa, kasi yung utak ko ay hindi mo mabibilog. Ilalampaso ko mukha mo sa sahig habang nagkrikripok. Mukha mo sa sahig habang nagkrikripok. Kasi bugok ka sa tugmaan. Sana kunin ka na ni Lord. Umabot 2025, tugmaan di pa din nag-e-evolve. Kasi pag-usapan ng multi, wala ka. Nyubing makata, uhugin na bata, sunugin ng tama, punuin ng bala, hanggang sa ang iyong bibig bumula na. Supot, wag umasa, ubos na ang tsamba, durog, walang tsansa. Pagdugo, kumulo ang buto at bungutsak, tuhog sa katana. Kaya dito sa battle rap, wag kang masyadong mapapel kasi we're on the same game, not in the same page, kaya magkaiba tayo ng level. Ina pinakitaan ng multis. Pero may dalawang post siya doon. So hindi naman siya count as choke para sa akin. Hindi ko siya i-count as choke. Siguro na lang stutter, slip ups lang. Pero yung choke kasi yun yung pinaka malaking kabawasan sa performance, 'di ba? Kapag hindi mo na nahugot. Pero sa tingin ko itong dalawang post ni Saintino, hindi naman yung totally choke para sa akin. Siguro stutter, may konting stutter. Ayun. Pero pinaka nagsalba sa round 2 ni Saintino is yung tawag dito. Multis. Yung multis. Ganda nun. Yun yung nag-angat sa round 2 niya. Kasi kung tanggalin natin yon, halimbawa tanggalin natin yung multis ni Saintino doon, possible mas hindi siya ganoon ka-epektibo . So para sa akin, kung ikukumpara natin yung round 1 versus round 2, superb pa rin yung round 1 ni Saintino. Ang dami niyang mga doon, kumonekta na suntok. Then pagdating sa round 2, medyo bumaba ng konti. Pero nahabol niya dahil dun sa mga multis na in-spit niya. So, I think yung multis yung talaga dito, nagsalba. So, yun lang. Yun muna. Pakinggan natin muna yung round 2 ni Maxis. Baka na nag-iimbento pa to. Halatang puro chismis lang to. Paano maniniwala sa'yo, Saint? 80s ako. Multi pala. Alam ko hindi na uso si Saki. Pero thank ina. Napaka-lame ng name mo. Saintino. Yung image mas fake pa sa pain healer. Kung hinulma ka ng sakit, call mo Percocet. I'm a pain killer. Kasi walang special sa'yo. Mga sulat mo walang laman. Puro lang plain fillers. Kung hanggang dito dala mo yan, hulingantuhan mo na to Saint Peter. Kasi tinawag siyang Marshall B. Wannabe ng round 1. Di lang dahil sa pagbanggit ng beach, sige subukan yung hulaan. Kasi nanggaya to ng linya, sila sinyo, gusto mo pang gulangan. Paano di mahuhuli, mga huling sumali ng isa buhay pa yung pinagkuhaan. Sabi niya doon sa isang linyo, kitang may kabayong dala mo even if you're horsing around. Okay, pero di ba sinabi ni Rafian yung kay Apok, gamit yung wordplay niya sa horse, gamit sarili niya ng wordplay, tapos ginamit mo pareho, iba naman yung klase pag wordplay yan. Ibang klase naman niya na po ang horseplay. Sabi niya pa doon sa isa,
Tapos ngayon nagbabalik, biglang nagmumulti-multihan, makikitang, kahit galing ng De La Salle, makikita na UP yan. Yung De La Salle tsaka UP, kuha naman yung connection repa. Asa nung meaning ng second meaning doon? Ginaya mo na nga yung buong sulat kay Sur, di mo pa ginawang panghenyo yung sulat. Tsaka, kung naumay ka na kung puro line map, connected pa rin to sa round 1, mula sa Saint, John, Binyag, De La Salle, ganun mag-reference, buong pangalan pa yan. De, pero biro, normal lang naman na may makapareho ka na linya, lalo kung matagal ka nang nanonood. Lalo na kung bago. Minsan di mo na mapapansin na galing lang sa iba yung linyang nabubuo. Nangyari na din naman sa akin yan, minsan pa'y sinasa ulo ko. O baka sinadya mo lang gawin kasi akala mo di ka mabubuko. Kasi kung sulat ni Sak, tsaka Balakid, nagkapareho, same lang yung pen game at malamang coincidence. Kaso itong si Bobo, yung dalawang linya lang yung pinakamalakas niya ni-spit sa buong verse. Kitang-kita yung difference. Yung coincidence lang doon, natapat pa sa petsa ngayon. Kasi 2 out of 16 lines mo, meron ka na agad nakapareho. Paano pa dito, nalagpas 30 putas, may tig-3 na ikot. Ano, puro paratang na lang ba? At yan, hindi mo naman talaga magagawa. Patunayan mo mali ako sa harapan nila. Ikaw na. Okay. Laylay. Laylay yung performance ni Maxi sa round 2. Tsaka hindi ganun ka-convincing yung delivery niya dun sa sa line marking. No, although humina si Saintino sa round 2, and ito na sana yung chance ni Maxis para makuha niya yung round na to, pero naging laylay yung performance. Real shit, lumaylay lalo yung performance ni Maxis dito. Hindi ko alam kung kinakabahan ba siya or what, pero kita sa body language niya na may pagka kinakabahan Diba? Yun, I think ayun yung nakita ko yun yung nababasa ko sa body language niya. Medyo kinakabahan siya dito. Unlike kay Saintino, kalmado lang. Diba? Sanay na sanay. Tapos, ayun, para sa akin okay sana yung line marking, diba? Hindi naman naging pangit na arsenal or na bala yung line marking. Siguro sa pagkakagamit lang ni Maxis. Hindi kasi ganun ka-convincing 'di ba? Hindi maayos yung delivery. 'Di ba? Yun lang, para sa akin lang naman. Hindi naging maayos yung delivery ni Maxis dun sa line marking na yun. Although maganda sana hindi lang niya na-explain sa atin ng maayos. 'Di ba? Hindi lang niya naparating sa atin, hindi lang niya napa-absorb sa atin ng maayos 'yon. Kahit ako mismo hindi ko rin masyadong na-absorb 'yon o hindi ko rin masyadong na-appreciate 'yon. Sayang para kay Maxis. Then kay Saintino naman, humina na ng konti pero para sa akin yung multis nagsalba doon. So, kanya pa rin to, first 2 rounds kanya. Walang choke si Maxis pero I think bigyan ko na 6 points si Maxis doon. So, 8-6 in favor of Saintino. Round 3. Yo, round 3 game. Game. Sa pa game. Yung natuto ka lang mag-battle rap nung napanood mo si Serdeo at Akata. Yung estilo ng mga ginagaya mong MC, lame. Habang ako hinubog ng KOTD at URL, dun pa lang alam mo na kaibahan ng ating game. Kasi hinubog ako ni Disaster at Arsenal, kaya magkaiba tayo ng DNA. Kasi ako, sa foreign battles to nahubog. Ikaw mukha kang walang dunong. Dapat pangalan mo ay Dudong. Kasi mukha ka din katulong. Kasi pag Ayos mga multis, no? Daig mo pa si Halo da doon. Pero itsura mo, tangina mo, maghalo ka doon. Kasi ako, pag nagra-rap, Ay, galing. pangalan mo ay Dudong. Kasi mukha ka din katulong. Galing nun. Kasi pag nag-i-English ka, tangin, daig mo pa si Halo da doon. Pero itsura mo, tangina mo, maghalo ka doon. Kasi ako, pag nagra-rap, malakali ko mag-spit. Kapag wala kang magawa, tamang kalikot ka ng brief. Cause Charlie put some influence in me. Kaya pag may battle, ako'y 1 call away. Kasi when I borrow Charlie clips, magmumukha itong si Marvin Gaye. Nice. Kasi Desert Eagle, dalang pistol. Di ka masasalba ng pistols. If this fucking toxic got me pissed off, maglalaho when this detox. Kaya bang bang, lamang loob niya'y manginginig. Pagka bang bang, mamimilipit ka sa sakit. Pagka bang bang, itong last bullets ay sa ulo mo straight. Oo, bang bang all over you, parang kanta ni Jessie J. Woo! Pero wait, yung gun bars repetitive masyado. Who would have think na ginagawa ko ay normal? Binaril ka ng paulit-ulit para di na umabot sa ospital. Tanginang yan.
Kaya paslangin ng malagi, mas ng bungo niya na mawasak. Baltakin ng baltakin hanggang sa buto niya'y mabanat. Tarakin ng patalim nang sa dugo niya ay kumalat. At barilin ng madien nang mawala ka ng banayad. Kasi mismatch pag-usapan na street fight man. Pagka-kickback hindi mo to maiiwasan. Bawat hukay pamatay talagang may impact yan. Aking punchline katumbas ng pagka-click, clack bang. Kasi kala mo kaya mo ko. Bitch, please, tumigil ka. Wag mo na ring ipilit pa. Pag nagigil, di nagtimpi, ibibigti ng manahimik ka. Kasi feeling Ganda nung internals po, tragis na yan. punchline katumbas ng pagka-click, clack bang. Ganda nung internals, Kasi pre. kala mo kaya mo ko. Bitch, please, tumigil ka. Wag mo na ring ipilit pa. Pag nagigil, di nagtimpi, ibibigti ng manahimik ka. Kasi Galing! feeling top tier na agad. Etong si Marvin Galang. Nag-aasam agad ng pick, puta masyadong suwapang. Dapat sa'yo ay mag-quit, wala kang pakundangan. Hiwain ng paslit para wag nang tularan. Kaya Marvin Galang. Kaya kitang talunin kahit na boses paos. Kung inakala mong bagong hasa to pues di tatagos. Lakas pang makagago kahit estilo laos. Pagtadyak sinisiguradong pagkakik ko matos. Ano? Ha? Kumatos. Kaya pasensya kung ako'y may pagka medyo barumbado. Kasi Max is dead, makikita nyo tong si Max Pulado. Liwanag para kay Max. Strongest round, tol. Strongest round ni ano to. Nakabawi si Saintino from round 2 niya na lumaylo eh. Lumaylo talaga yung round 2 ni Saintino, pero pagdating sa round 3 superb. And para sa akin ano yun, pinakamalakas na round ni Saintino. So ano yun, kumpleto yun. Ganda nung internals niya doon sa mga multis niya. Tapos yung mga putol, alam mo yun, yung mga cut words, yung mga basta putang lupit, pre. And parang batang Apex yung pinapanood ko eh. Ganun na ganun. Kayo na bahala umusga sa performance ni Saintino, pero ako yun lang yung masasabi ko. Sobrang solido nun. Props sa batang to. Yo, masyado na sigurong manhid to kung manggagaya ka pa ulit. Malamang di ka natatablan kahit ilang beses pa ma-detect. Kasi paano yun mag-self-reflect? Pangalan pa lang, halata mo nang meron siyang God complex. Kasi meron siyang multisyllabic rhyme schemes. Apakalupit. Kasi dadaan sa aggressive yung delivery. Tapos yung mga linya wala naman connect. Tapos mag-aastang goat pa tong Saint, pinoproject niya LeBron James, Wes. Mag-aastang Jordan tong Allen, ako balakid sa yung claim. Tapos kung mag-gangster ka dito, pangalan mo Santo. Paano gangsay mo, ganto? Okay. May ganong linya na si 30, 'di ba? Sa pagkakalam ko, yung laban niya kay Saint Ice sa Hantungan 4, may ganong linya si 30 eh, yung ganito, yung ganong hand sign ba. Something basta may ganon. Feeling ko nakuha lang ni Max. Assuming lang ako. I'm just assuming, baka napanood ni Maxis 'yun. Basta may ganong may ganong linya, may ganong katulad. Hindi naman sobrang katulad yung punto, no? Saint, gangster, something. Basta ganon. Mag-aastang Jordan tong Allen, ako balakid sa yung claim. Tapos kung mag-gangster ka dito, pangalan mo Santo. Paano gangsay mo, ganto? Tangina kasing name yan, nakaka-irritate. Gangster rapper na Santo, dat pangalan mo 50 Saints. 50 cents. Kasi, pero kayo, member yan TBS. True Brown Saints. Talagang pagpapalain. True Brown Saints. Talagang pagpapalain. Yung initiation nila sa chapel, tapos paparinig sa'yo 30 seconds ng ama namin. Laugh trip, talagang comedy. Tawag niya sa mga homies niya, homily. De, pero enough with the jokes. Pinakita ko lang agwat natin. Ayos! Ngayon ka pa kumonekta, Maxis. Kayang-kaya mo naman palang kumonekta eh. Bakit ngayon pa? Bakit sa round 3 pa? Late na, pre. Pero tangina props sa'yo. Nagustuhan ko yung mga jokes na yun.
Laugh trip, talagang comedy. Tawag niya sa mga homies niya, homily. Galing, galing. De, pero enough with the jokes. Pinakita ko lang agwat natin. Kasi kung usapan creative writing, mayayari ka sa akin. After ng laban na to, yung ranking mo downhill, habang sa akin naman up and rising. Yung kamaon ng kangkalo, kalugar mo lang. Habang pangalan ko, pati sulat, subukan na suriin. Makikita sino sa atin, tunay na kawal ng kultura at alagid na sining. At speaking of kalugar, welcome sa Pampanga. Kalaban mo may dugong aso. Aso galing sa tatlong ulo nila Ron, Luni at Abra. Kaya kung hangarin mo makatakas sa akin, di ka sasantuhin, aabutin malalapa. Kasi kung ito'y pasbol sa underground ng Hades Sound, o yung halimaw na nakaharang. Kaya ano pang gagawin sa akin ito? Di mo nga napapansin, tatlong santo na yung binabanggit ko. St. John sa round 1, St. Peter sa round 2, tapos ngayon naman si St. James. Yung pillars of early church na 3 saints, ginamit pantumbas sa kanya in 3 ways. Yung angels, narcissistic, misogynistic, at opportunistic. Yan ang kanyang 3 traits. Kuha naman na siguro yung details na siniba ko yung saint in the same tree kung sa ko din inukit kanyang image. Kaya, ikaw na yung santo. Ako yung manlililok na malikhain. Kaya di lang basta pagbabanta nung sinabing mayayari ka sa akin. Okay. Strongest round din is ano yun, ni Maxis yun. Ano lang, siguro masyado lang naging malaki yung agwat na. Kaya feeling ko hindi na naging ganun ka laki yung angat nun. Pero sabihin nating dikit. Let's assume na dikit yung battle. Tapos yung performance si Maxis ganito all 3 rounds. Tapos may Lilo si Santino sa round 2, 'di ba? Possible dumikit pa to. Ngayon kasi malayo yung agwat 'di ba? Malayo yung agwat ng battle na to kasi hindi naging ganoon ka-effective si Maxis sa first 2 rounds. Round 3, yun dun na umangat yung performance ni Maxis, but natapat pa yun sa pinakamalakas na round ni Santino. Kaya although yun yung pinakamalakas na round ni Maxis, hindi pa rin niya kayang para sa akin hindi pa rin kayang tapatan yon ng hindi pa rin kayang tapatan ng round 3 ni Maxis kahit na yun yung strongest round niya, yung round 3 ni Santino, kasi ibang level din yung round 3 ni Santino. Okay? Yun, props sa round 3 ni Maxis, solid yun. Yung mga jokes niya, yung homies, homily, lupit nun. Sa kanya ko lang narinig yun, pero yung santo na ganito yung gang sign, may ganun na si 30 hawig, 'di ba? Kaya akala ko hanggang doon lang pero tinuloy-tuloy niya 'yon sa homies, homily, ang ganda noon talaga to na sobrang effective na para sa akin. 'Yun. Solido yung round 3, but I think it's not enough to get this round, 'di ba? So first 2 rounds malinaw na malinaw sa Santino 'yon. 18 to 13. Pagdating sa round 3, strongest round nila both yon. 10 points ang ibibigay ko kay Santino doon. Sobrang solid nun. So, that's 8-8-10. Ay, mali. 9-8 pa. 9-8-10. So, that's 27 points for Santino. Kay Maxis naman, bibigyan ko siya ng dito. Ng 7, 6, and 8. So, 13-21. So, yun. 27-21. All 3 rounds, Santino to. Pero props kay Maxis. Gusto ko makita ulit si Maxis ng prepared na sa next na battle at iba na yung conviction, iba na yung composure, yung buo na yung dibdib. Medyo kabado pa siya dito sa tingin ko lang. Yun lang. Santino, all 3 rounds. Pero props sa dalawang MC. Game Pass Bull, nakalimutan ko mag-shoutout sa intro. Ngayon ko gagawin. Shoutout Doc Passion, Ulap, Chicks Condes. Magingay tayo isang beses pa para sa laban na yun, mga repa. Maxis versus Santino. Ang boto ng Horado, 2-1 Ay, 2-1. para kay Maxis. Congrats. Shoutouts kung meron. Shoutout sa asawa ko, sana ko. Rogus. Totoo? Tipsy D. Totoo, pre. Talo sa Santino? Ano yung paano? Paano nila ginudge yun? So, ayan, Tipsy D, tingnan natin Binoto ko si Saint
O, tinan nyo, si Tipsy D. Saintino yun, pre. Hey, pakinggan natin. 1 and 2 binigay ko kay Saint. Round 3 kay Maxis, yun yung pinakamalakas na round niya. At halata Yes. naman na parang doon pa lang siya nakabuelo. Yun nga eh. Naging confident. Kung right Tama. contest to, siguro, mapapansin nyo, dikit lang yung sulat nila. Pero hindi live to rap battle. Mas lamang sa performance, sa presence, sa cadence, sa... Tama. Para sa akin, mas lamang si doon. Saintino. First 2 rounds. Yun, kaya sa kanya. Vicente. Vicente. Round 1, binoto ko si Saint Saint Ice gago. bale, mas nagustuhan ko yung formula ng pagsulat niya, yung pattern niya, pati yung algorithm niya. Then round 2, dikit lang sila, almost dikit lang sila, pero binigay ko yung gahibla kay kay Maxis. Then round 3, akala ko kay Saint na lalo yung paslit, wag nang tularan. Pero nung round 3 ni Maxis doon, pinakitaan niya ng kahit konting silip lang, pinakitaan niya ako ng perfect kung paano gumawa ng angle. So yun, dikit na dikit lang, gahibla lang, mad props kay Saint, pero boto ko 2 and 3 para kay Maxis. Saintino versus Maxis. Ang binoto ko sa round 1, binigay ko yun kay Saintino kasi tus na tus niya si dun sa mga angle na sinulat niya, like yung James Oberman. Tapos nung pag-spit nito ng round 1, sabi ko parang James Oberman nga to. Then yung round 2, binigay ko dito yung kay Maxis. Totoo naman. Kay James Oberman nga. Mas nagandaan ako dun sa mga angle. Hindi ko lang sinabi. Niya. Mas nakita ko mas naano ko yung mga punchlines, mas rumirekta yung every 4 lines, 4 bar setup niya or 1-to-1-to niya. Then yung round 3, doon na ako nag-decide kung sino iboboto ko. Nung nag-spit si Saintino, sabi ko ang galing na ito, parang kanya na to. Though hindi ko pa narinig kasi yung round ni Maxis. Then nung narinig ko si Maxis, sinimulan niya sa ganon na parang ilang Jokes. linya yun, parang 8 o 12 na lines yun. Sobrang effective na jokes. Then tinapos niya sa ganong ka-technical yung round 3 niya. So binigay ko yung round 1 ko kay Saintino, 2 and 3 kay Maxis. Pero sa comment, pwede itong maging debatable to. Kahit sino pwede manalo, pero preference namin to bilang judges. So, congratulations kay Maxis, props kay Saintino. Okay. Wala akong... Nagulat ako. Hindi, to be honest, nagulat ako doon. Kasi ako lang yung bumoto ng all 3 round kay Saintino. Hindi ko alam kung props kay Maxis kasi strongest round niya talagang round 3. So agree ako doon sa mga judges, kay Vicente tsaka kay Shaboy na binigay yung round 3 sa kanya. Ano ako doon? Tawag dito. Agree. Kay kay Tipsy D, agree rin naman ako sa first 2 rounds Saintino kasi which is yun naman yung boto ko. Okay. So preference ng mga judges 'yon, ng mga live judges 'yon. So wala tayong magagawa dun. Pero para sa akin lang all 3 rounds Saintino 'yon. Unang-una, mas buo yung performance, mas malinis, mas may composure, mas may conviction, delivery, performance itself, punchline, multis, andun kita ko yun sa kanya jokes din andun din, 'di ba? Well-rounded well-rounded yung Saintino. Kay Maxis naman, para sa akin andun yung mga stutter, andun yung mga slip ups, andun din yung sa body language niya, parang kinakabahan siya, hindi niya ma-perform ng maayos yung lines niya, andun 'di ba? Pero round 3 andun niya nakuha yung momentum niya at nagkaroon ng konting boost ng energy, nagkaroon ng composure kung paano mag-deliver. Kaya nga sabi ko sa inyo, if ever ganun yung naging performance ni Maxis sa first 2 rounds, may composure agad, may conviction, baka dumikit pa to 'di ba? Pero yun, what's done is done, 'di ba? Matagal na tong battle na to. And I think
That's it. So, kita-kits tayo sa next na review. At shoutout ulit kay Wannabe Walter White. Sana supportahan mo rin yung clothing line ko at nasa description yung link ng Shopee. So, kita-kits tayo. Congrats, Maxis. Bawi na lang sa Intino sa next na battle. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.